Mabuhay ka, Alex Ayala. Nagawa po ng kasaysayan dahil siya po ang kauna-unahang Pilipinang nakakuha ng pinakamalaking panalo. Matapos nga po magkampiyon sa WTA 500 Mubadala DC Open, kanya pong tinalo, kanya pong ginulat ang top seed at world number 3 na si Jessica Pegula. Nagulat siya. Final score 4-6, 6-4, 6-love. Na 6-love niya ito? Ay talaga naman, Alex, ha? Galing-galing naman. Natalo po si Ayala sa first set at meron pong maliit na lamang sa second set nang suspindihin po ang laro dahil nga sa malakas na ulan. Pero tila nga po napaganda pa ang sitwasyon para sa ating pambato. Nang magpatuloy po ang laro'y kaninang hating gabi o oras sa Pilipinas, na ipwersa ni Ayala ang deciding set. Hindi niya po pina-score si Pegula sa ikatlong yugto at kalaunay po itinakbo ang kampyonato. Ay talaga namang maluluha ka dito. Si Ayala po ang kauna-unahang Pilipinong nagwagi ng WTA Championship. Mabuhay! Galing! Bago nga po niya ginulat si Pegula, nauna pong pinauwi ni Ayala ang second seed na si Elina Svitolina sa quarters, third seed Noemi Osaka sa semis at defending champion Leylah Fernandez sa round of 16. Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me. Grabe. Yehey! Sa Husay. gitna po ng napakaraming problema ng bayan, ito po ay napakagandang balita po sa ating lahat. Alex, Kaka-proud, no? Nakakatuwa. Congratulations, Alex. Malayo pa mararating. Yung lagi mo sinasabi, layo pa mararating ng batang to. Oo. Si Alex. Oo, Ayala. Okay. Oo, sino bang Alex? Ang tinig po ni Alex Ayala na naging kampiyon ng Mubadala DC Open. Samantala, mamaya na po ang laban ng Philippine Men's Football Team kontra bansang Thailand sa ASEAN Hyundai Cup. Target po ng Pilipinas ang ikalawang sunod na panalo sa torneo matapos nga pong talunin ang Lao nitong weekend. Gaganapin po ang laro sa home pitch ng bansa sa New Clark City sa Kapas Tarlac. Tinalo po ng Pilipinas ang Thailand sa huli nilang paghaharap noon pang December 2024. Iyon noon ang unang panalo ng bansa kontra Thailand sa loob po ng higit 5 dekada. Kaya inaasahan na po ng kuponang magiging mainit ang kanilang bakbakan mamaya. Kasalukuyang 4th place sa Group B ang bansa. Kapantay po yan ng bansang Myanmar. Samantala po naman binatikos ni Reno Shine Elastopator's head coach Yang Giao ang Meralco Bolts veteran na si Cliff Hodge. Pinasisilip niya sa PBA si Hodge dahil po sa ito raw po umano ang pinakamaduming maglaro sa PBA. Hindi nakapagpigil po si Coach Yang matapos nga pong tawagan ng unsportsmanlike foul si Hodge sa laban po ng Reno Shine at ng Meralco Bolts noong pong araw ng Linggo. Nagkauntugan ng tuhod ni na Hodge at i-Painters guard Adrian Nucom sa third quarter. Hindi kaagad nakatayo si Nucom pero nakabalik din po naman sa laro. Kinabahan daw ang coaching staff ng ROS sa naturang pangyayari. Hindi rin daw ito ang unang insidente pong mapanganib na umano'y sangkot daw si Cliff Hodge. Una nga pong na-call out ni Giao si Hodge noong pong 2014 dahil sa anyay labis na pamimisikal. Pumalag po naman ang Bolts dito po sa pinapahayag po ni Coach Yang. Sa isang pahayag, tinawag po na unfair, unfounded at unprofessional ng Bolts ang pahayag ni Giao. Hindi na po dapat na gamitin laban kay Hodge ang energy at passion nito sa laro. Patunay po raw dyan ang Defensive Player of the Year at all defensive team selections nitong si Hodge. Dagdag pa ng Meralco Bolts, sinubukan lamang daw kumuha ng offensive foul ni Hodge.
Hindi raw po sadya ang kontak kaya hindi dapat daw po tawagin maduming player ang naturang manlalaro ng Meralco Bolts. Samantala, balik bansa pong resident TNT tropang 5G import na si Ronde Hollis Jefferson. Dito po ipagpapatuloy ni Ronde ang rehab para sa Achilles injury na nakuha niya noong isang taon. Ibinahagi po ng TNT tropang 5G ang ilang litrato sa naging rehab niya sa Moro Lorenzo Sports Center sa Ateneo. Umaasa pong 3-time PBA Best Import na makakalaro siya ngayong Governor's Cup. Wala pa namang malinaw na timetable kung magagawa ito. Habang inaantay si Ronde, nagsisilbing import ng tropa ang kuya niyang si Raleigh Hollis Jefferson. Pinalitan po ni Raleigh si Darius Day. Sa ngayon may 3 wins at 2 losses ang TNT sa Governor's Cup. Sunod po nilang makakalaban ng sister team na NLEX Road Warriors mamayang gabi. Target po naman na iangat ang badminton sa Pilipinas. Nakatakda pong tumanggap ang bansa ng mga kalahok mula sa higit na 30 bansa para po sa Philippine Junior International Series 2026. Ito'y gaganapin sa Gameville Central Park sa Mandaluyong simula po ngayong August 4 hanggang August 9. Ito ang unang beses na gaganapin po sa bansa ang International Junior Series na ito. Umaasa rin po ang Philippine Badminton Association na mabibigyan po ng inspirasyon nito ang susunod pang henerasyon ng mga Pinoy badminton players na lumalaban sa global stage. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.